Lahat, magandang umaga mga kilos. Ang aralin ito ay tumutukoy sa kodifikasyon, modernisasyon, intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Ang layunin nito ay upang pagtutok sa pagbuo ng isang formal na sistema ng mga tuntunin at patakaran ng paggamit ng wika. Pangalawa, mapanatili ang kakayahan ng wika na makipag-ugnayan sa mga nagung konteksto at mga konsepto. Pangatlo, naglalayong paunlarin ang Pilipino bilang wika ng isang edukasyon at intelihensya. Pang-apat, naglalayong mapanatili at mapalaganap ang Pilipino bilang isang mabuhay na wika na handa at kayang mag-angkop sa mga pangailangan ng kasalukuyang henerasyon at mga darating pa. Una, kodifikasyon. Ano nga ba ang layunin ng isang kodifikasyon? Ang kodifikasyon, ito ay pagsasaan yung pagsulat ng mga tuntunin o prinsipyo ng isang legal na pag-uutos sa isa o higit pang malawak na bahagi ng buhay. Mula sa salitang isang legal, ito ay nagbibigay ng tibay para ang ating wika ay umunlad at magamit pa sa panibagong henerasyon. Ang pagbibigay ng hayag na anyo na madalas na paraang pagsulat para sa isang wika. Yan ang kodifikasyon. Ang susunod, ang modernisasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong anyo mula sa isang tradisyonal at rural na lipunan sa isang pang-industriyang lipunan na kung saan ginagamitan ng makabagong paraan, katulad ng ating panahon ngayon o ating henerasyon ngayon na nagkakaroon ng panibagong mga wika. Pangatlo, ang intelektualisasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng gamit, pagsulong at pagganap ng katalinuhan. Ang kasanayan ng pagiging intelektual at ang buhay ng pag-iisip. Palipat-lipat o pahiram ng wika. Ito ay karaniwan ng ginagamit sa ating pang-araw-araw pagtalastasan. Nangyayari ang ganito sa halos lahat ng wika upang maging mas maayos ang pakikisalamuha o ang pagkikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Alamin. Ano nga ba ang gamit ng isang wika? Ang wika ay katulad ng puno na nalalagasan ng dahon, subalit ito ay napapalitan ng bago. Ito ay isang katangian ng wika na nagpapakita ng pagyabong o pag-unlad nito. Kung lagi natin ginagamit ang wika, nagkakaroon ng pag-unlad ang ating sariling wika. Ilan sa mga halimbawa nito ay salumpuwit o upuan, salipawpaw o eroplano, kalatas o liham, at marami pang iba. Yan ang pagbabago ng ating wika. Sa pagkakataong ganito ay pumapasok ang tinatawag na panghiram o paglipat ng wika. Ano nga ba ang mga ito? Ito ang paggamit ng mga salita na galing sa ibang wika upang maihayag o mabigyan ng katumbas na sagisag ang isang bagay o gawain sa wikang ginagamit ng nagsasalita. Karaniwan na itong nangyayari sa anumang wika sa buong mundo. Katangiang nagpapakita na buhay ang isang wika, ayon kay Paz. Sa isang pag-aaral ay pinapatunayan na ang ating wika ay may mataas na abilidad na makasabay sa mga salita ng ibang wika. Ito na rin ang isa sa mga wikang Pilipino ay napakayaman sa mga salitang hiram na nagpapakita ng pagunlad. Sa linguistika naman, ito ay tinatawag ding interdialectal borrow. Ito ang panghihiram ng mga salita upang mabigyan ng katumbas na salita ang isang bagay o gawain. Katulad na lang ng salitang lamesa mula sa Kastela. Hiniram ng mga Tagalog at ginawang laemsa. Hiniram naman ng mga Ilocano na ginawang lamesa na ipinakilala naman sa Maifugao at tinawag na lamihan.
Napakahalaga nito sapagkat hindi unlad ang isang wika kapag hindi ito manghihiram ng mga panumbas na salita o mga bagay sa bago sa isang komunidad. Iba naman, ang tawag nila sa mga salitang hiniram o inilipat sa isang wika ay loanword. Ito ang mga salitang kunihan ng isang tao mula sa isa pang wika para magamit niya ang kanyang wika. Sa ganitong paraan, ay walang malinaw na proseso o pagpapahiram at panghihiram. Kusay walang malinaw na proseso ng paghihiram at panghihiram. Kusa na lang ang salita ay ginagamit o hiniram ng isang komunidad na gumagamit ng ibang wika, ayon kay Himmler. Ang mga halimbawa ng wika na mula sa isang komunidad ay patunay dito ang mga salitang agama o agham, vamsa or bansa, gadha o ganda, guru o goro, at iba pa na nahihiram natin sa Sanskrit. Nariyan din ang pagbansay or bunsay, karate, katana at iba pa mula sa Japanese. Ang pagbilang natin sa 1, 2, 3 ay galing sa mga Malay, kasama na rin ang mga salitang belengo or bilanggo, bungso or bunso, kilambo or kulambo, at iba pa. Mula naman sa mga Persiano ay mga salitang Arab or alak, salamat, salamat, sarwaan or salawal, at iba pa. Ito ay pagkakaroon ng pagbabago ng wika ng isa sapagkat naapektuhan nito ang wika na ating ginagamit ngayon. Ito ang pagtatanggap o pagkilala ng wika at kultura ng iba at ang pagpapakilala ng sariling wika at kultura sa ibang wika. Ang susunod na mag-uulat ay si Binibining Mike Kagara. Ang language enculturation, ito ay marami ang gumagamit ng wika ng sinalihan mo kaysa sa wika na nagpasakop ka sa kultura at wika ng komunidad na ito. Ang halimbawa ng language enculturation ay ang pag-aaral ng isang banyagang wika upang mas maintindihan ang halaga at kultura ng mga taong nagsasalita nito. Kapag ang language acculturation naman, ito ay isa na mas malakas o mas dominante ay nananakop sa grupong mas mahina at ipinakilala ang kanilang kultura at wika. Ang mga halimbawa nito ay ang salitang edukasyon, kultura, kalye, politika, skandal, computer, at bakwit. Nasa makabagong panahon ay namamayagpag na nagpaghihiram natin sa mga salitang Ingles. Kaya kung titingnan natin ay napakaraming hiram o inilipat na salita o wika sa ating wika. Hindi lang salita ang hiniram o inilipat sa ating wika, kundi pati na rin ang ating pakikipagtalastasan, ito man ay pagsalita o pasulat. Ang halimbawa nito ay ang ayos ng pangungusap. Sa naunang balarila ng wikang Filipino ay makikita na ang karaniwang ayos ng pangungusap ay nauna ang simuno na sinundan ng panaguri na isinunod sa ortografiya ng English. Subalit, sa pag-aaral ay nakita na ang karaniwan sa lahat ng wika sa Pilipinas ay nauuna ang panaguri sa simuno. Maliwanag na halimbawa nito ay pangungusap na maganda ako o sa Tagalog, napintasak sa Iloko at mapudak sa tuwali. Ang mga ito ay karaniwang ayos ng mga wika ng Pilipinas. Subalit, sa epekto ng wikang banyaga ay maaring ako ay maganda, siyakit na pintas at haoy yamapod. Isa pa na nagagamit sa paglilipat o panghihiram ang pagbuo ng hybridism o hybrid words. Sa morpolohiya, tinatawag itong salitang nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang salita mula sa dalawang magkaibang wika.
Compounding at affixation ang dalawang paraan ng hybridism. Ang compounding, ito ay tawag sa dalawa o higit pang magkaibang salita na galing sa magkaibang wika at pinagsama upang makabuo ng isa pang salita. Ang mga halimbawa nito ay ang salitang giyera, patani, kilos, protesta, taong grasa, at iba pa. Kapag affixation naman, ito ang panlapi na ginagamit ng isang wika ay ginamit sa isa pang wika upang bumuo ng salita. Makikita ito sa mga makabagong salita na nagagamit sa ngayon. Maliwanag ito sa mga salitang ginagamitan ng panlaping Pilipino at salitang ugat na Ingles o iba pang wika katulad ng jacket, na stress o mag-burger. Isa pang halimbawa ay ang salitang pulisiya na hinango sa salitang Kastila na pulisya. Ang ibig sabihin nito ay ulis. Subalit, ang pulisiya sa atin ay mga panuntunan. Isa pa ang kontemporaryo sa Kastila. Ito ay kontemporaneo. Sa Ingles naman ay contemporary. Sa mga ganitong pangyayari ay palagi pa rin ang pag-iingat sapagkat kung minsan ay nagkakaroon ng language bastardization. Ang language bastardization ay kapag ang kagandahan o kalidad ng isang salita ay hindi nagamit ng tama sa ating panghihiram. Corrupted, ito ay salitang tinatawag na siyukoy, salitang pinaniniwalaan natin na tama o mayroon, ngunit wala o mali pala. Language change, ito naman ang permanenteng pagbabago na gaganap sa mga tunog at baybay ng mga salita ng isang wika. At yun lamang po at maraming salamat. Aralin 5.2 Language Taboo. Layunin. Ang layunin nito ay makapaglahad ng sariling idea at kaisipan hinggil sa mga dahilan, gamit at halimbawa ng language taboo. Pangalawa, matutukoy ang mga language taboo o salitang bawal sa kanilang sariling wika. Pangatlo, magamit ng tama sa loob ng isang makabuluhang pangungusap ang mga language taboo ng kanilang wika. Pangapat, makilala at maipos sa puso ang kahalagahan ng language taboo sa kanilang wika. At panghuli, mailahad ang kaigihan at hindi kaigihan na dulot ng language taboo sa isang tao. Alamin natin, ang tinuguriang 6 of Asia ang wikang Filipino batay sa isang pag-aaral na isinasagawa ng Big Travel, isang travel site sa internet na nagpapakita ng mga nangungunang destinasyon o pasyalan sa Asia at sa mga buong mundo. Ang taboo language ay may tatlong kategorya. Una, ang mga salitang may kaugnayan sa pakikipagtalik. Pangalawa, salitang may kaugnayan o mga salutang kontra sa relihiyon. Pangatlo, mga salitang gumagamit ng hayop o mga bahagi ng hayop para tawagin ang isang tao. Ano nga ba ang dahilan na nagtutulak sa isang tao upang gamitin ang mga salita? May tatlong dahilan. Una, bilang tao na may emosyon ay may damdaming magpahayag ng kanyang nararamdaman. Kapag malungkot, galit, masaya o anumang masidhing damdamin ang nararamdaman ng isang tao, ay hindi napipigilan na mapabulyaw o mapasigaw ng taboo language. Ito ay tinatawag na sambatila sa gramatika. Yaong bigla tayo ng papabulas ng mga salita na hindi natin na pinag-isisipan pa ang kahulugan nito. Pangalawa, ang tao ay nag-aalis ng pagkabagot o pagkainis sa pamamagitan ng pagbabubulas sa mga ito. Pangatlo, pagpapakita ng pagkakilanlan. Sa tatlong gamit ng taboo language sa pakikipagtalastasan ay una, Homer. Sa pakikipagtalastasan ay karaniwan ng may biruan na nagpapagaan ng maraming sitwasyon. Sa taboo language, ginagamit ito para sa mga pagkakataon ganito, lalo na ang mga usapin sa pakikipagtalik, pangungutya, at pati na rin kung minsan ay rehiyon. Halimbawa, ang pagsasabi natin ng ang libog mo. Kasintaba mo na ang baboy niyo. Ikaw ba si Birhen Maria na basta na lang nanganganak? At iba pa.
Ang pangalawa ay charis. Dito, ang language tabo ay ginagamit upang ilabas ang ating nararamdaman nang maibsan o maalis ang sakit o bigat nito sa ating dibdib. Halimbawa, mga salitang katulad ng lintik na ginagamit sa pangungusap, lintik na buhay to. Ang pahayag na, Diyos ko, bakit ako ginaganito? Ay maituturi din na language tabo sapagkat kinikwestiyon natin ang ating Diyos na hindi akma ayon sa turo ng simbahan. At ang panghuli ay show of power. Ito ay katulad din ng dahilan ng paggamit ng language tabo na pagpapakita ng pagkakakilanlan. Halimbawa, wala kang hiyang bata. Mga gago, mas magaling ako sa'yo. At iba pa. Sipi ng ating mga tinalakay. Ang lahat ng wika sa buong mundo ay may kanya-kanyang mga bawal na salita. Ang iba ay hiniram at ang iba naman ay nabuo mula sa sariling wika at kultura. Kaya't hindi kailangan na ang ating wikang pambansa, ang Filipino, ay mayroon ding mga bawal na salita. Divergence at convergence. Layunin nito na makilala ang convergence at divergence bilang mga teorya, akomodasyon sa komunikasyon. Nakakagawa ng Venn diagram na nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng convergence at divergence. At napapahalagan ang dalawang teorya ng akomodasyon sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang dula o kaya ay salitaan na nagpapakita ng convergence at divergence. Wika. Ito ay instrumentong ginagamit ng mga tao sa lipunan na nagsisilbi itong simbolo ng pagkakaisa na nagbubuklod sa mga tao. Ang teorya kung saan napakaloob ang convergence at divergence ay binubuo ni Howard Gillis, isang profesor na nagturo ng komunikasyon sa Universidad ng California noong 1971. Ang teorya ay isang paunang teorya na sa pagsulong at pagsasaayos ng pagsasalita na ang kaligiran ay tungkol sa mga psikolohikal na konsepto sa dinamikong pagsasalita. Halimbawa nito, ginagaya ng mga tao ang slang na ginagamit ng kanilang mga kaibigan upang maipakita ang kanilang pagiging kanilang grupo. Nagsasalita ang mga tao gamit ang iba't ibang mga salita at kilos alinsunod sa iba't ibang pangkat ng mga tao tulad ng mga matatanda, bata, kababaihan, kalalakihan, kabataan, mayaman, mahirap, malakas, mahina at iba pa. Larawan ng teoryang akomodasyon sa komunikasyon ang ugali ng tao na ayusin ang kanilang komunikasyon ayon sa mga sitwasyon at mga taong kasangkot. Ang proseso ng akomodasyon ay nahati sa dalawang uri, convergence at divergence. Convergence. Ito ay nagpapakita ng paggaya o pakikipagbagay sa paraan ng pagsasalita ng isang tao upang ipakita ang pagpapahalaga, pakikisama at pagmamalaki na ang isang tagapagsalita ay kabilang sa isang pangkat. Divergence. Ito ay pagpapakita ng kaibahan sa taong kausap. Iniiba ng tagapagsalita ang kanyang pagsasalita para maipakita ang kaibahan nito sa kausap. Ang teorya ay nauugnay sa apat na socio-psychological. Una, similarity attraction theory ay isang teorya sa psikolohiya ng interpersonal na ugnayan. Ito ay nagpapahayag na ang mga tao ay mas malamang na makaramdam ng atraksyon sa mga individual na may mga katulad na interes, halaga, at mga pag-uugali sa kanila. Social change process theory ay isang teorya na nagsusuri sa mga hakbang o proseso kung paano nagaganap ang pagbabago sa lipunan. Causal attribution process theory.
ay isang teorya na nagsusuri sa mga hakbang o proseso kung paano nagaganap ang pagbabago sa lipunan. Intergroup distinctiveness theory ay isang konseptong kinikilala sa larangan ng psikolohiyang panlipunan o social psychology. Mga tampok sa teoryang akomodasyon ng komunikasyon. Sinusubok itugma ng mga tao ang paraan ng kanilang pakikipag-usap sa paraan ng pakikipag-usap ng tagapakinig. Ang accent, bilis, bokabularyo, cadence, kilos ay ilang sa mga akomodasyon na nagaganap. Ginagawa ito upang mapabilang sa isang pangkat o katayuan sa lipunan. Ipinapakita lamang ng mga tao ang kanilang mga positibong panig habang nakikipag-usap. Mayroong iba pang mga konsepto tulad ng counter-accommodation, under-accommodation, at over-accommodation na nakakaapekto sa mga epekto ng teorya ng akomodasyon ng komunikasyon. Maaari itong maging kapaki-pakinabang, hindi kanais-nais. Kasama rito ang ugnayang psikolohikal, panlipunan at linguistikang ugnayan. Ang ilan sa mga estratehiyang ginagamit ay approximation, interpersonal, contour, interpretability at iba pa. Kasama dito ang interpersonal, intrapersonal, pati na rin ang mga intergroup factor na nakaapekto sa komunikasyon. Mga puna sa teoryang akomodasyon ng communication. Minsan maaari itong isipin bilang pangungutya. Ang mga taong convergent ay nagpapakita ng kapangyarihan na minsan ay nakaka-intimidate. Ang divergent ay maaaring lumikha ng mga hadlang sa komunikasyon habang ang distansya ay pinanatili sa pagitan ng mga tao kapag ang isang tao ay itinuturing bilang mas bababa. Minsan ang pagkakaiba ng convergence at convergent ay malabo sa mga sitwasyon. Ang parehong kasangkot sa komunikasyon ay palaging ipinapalagay na makatwiran at walang hidwaan sa kanilang pagitan. Convergent at divergent. Ito ay mahusay na pamamaraan upang maramdaman o maranasan ang pakiramdam ng mga taong kabilang sa tiyak na grupo, kung saan ang kakayahan ng akomodasyon sa komunikasyon ay maaaring maranasan. Dadako naman tayo sa aralin 5.4 sa paksang intelektualisasyon at standardisasyon ng wika. Ayon kay Gervasio 2001, ang wika ay dinamiko kaya ito'y nagbabago. Ang pagbabago ng wika ay nabibigyang tuon dahil sa pagpasok ng panahon ng impormasyon, isang pandaigdigang phenomenon kaakibat ng globalisasyon. Ayon naman kay Constantino 1996, ang wika ang siyang pangunahing instrumento ng komunikasyong panlipunan. Bilang instrumento, maaring matamo sa pamamagitan nito ang mga instrumental at sentimental na pangangailangan ng tao. Intelektualisasyon. Ito ay isang aspekto sa pag-unlad ng wika. Kung susundin sina Ferguson 1969 at Wage 1968, ang pag-unlad ng wika ay karaniwang nagsisimula sa pagpili ng isang wikang pambansa. Ayon kay Sibuyan 1998, ang intelektualisasyong Filipino ay may focus sa mga lawak na kumukontrol sa wika. Mga lawak na ayon sa kanya ay nagdidikta ng wikang inaasam at pinapaboran ng mga taong gumagamit. Ayon kina Inar Wage 1972 at Charles Ferguson 1971, para malinang ang isang wika maging intelektualisado ay dadaan ito sa proseso ng kodifikasyon, standardisasyon, diseminasyon, elaborasyon. Ang kodifikasyon, ito ang proseso kung saan kinakailangan magkaisa ang lahat ng gumagamit sa partikular na wika na pumili ng wika at sistema ng pagsulat na gagamitin. At ang standardisasyon naman, ito ay isang prosesong kinakailangan
may uniformidad sa wika na gagamitin. Nakatuon sa kung paano ang paggamit ng tamang palabaybayan at pagbibigay pagkahulugan sa mga salita. Diseminasyon. Ito ay prosesong kinakailangan ipalaganap ang wika sa pamamagitan ng pagpapagamit sa mga ahensya ng pamahalaan at ibang larang. At ang elaborasyon naman, ito ay panghuling proseso. Kinakailangan ang pagpapayabong ng wika sa tulong ng pananaliksik sa mga iba pang wika na maging sangkap sa pagyabong ng wika, lalo na ang wikang Filipino. May 4 na katangian na dapat taglayin ng isang wika para ito ay maging intelektualisado. Yun ay aktibo, standardisado, na isasalin gamit sa ibang larang. Ang aktibo, ito ay isang katangian na dapat taglayin ng isang wika. Dapat marami at malawak ang gumagamit nito sa anyong pasulat at pasalita. At ang standardisado naman, isa rin ito sa dapat na taglayin ng isang wika upang matawag na wikang intelektual. Naisasalin. Ito'y taglay din ito ng isang wika ang kakayahang maisalin sa iba pang wikang intelektualisado. At ang panghuli naman ay ang gamit sa ibang larang. Taglay din dapat ng isang intelektualisadong wika ang maunlad at tanggap sa ibang register na ang ibig sabihin ay nagagamit sa iba't ibang larang gaya ng matematika at medisina. Standardization. Ayon kay Houghton year 1966, ang standardizasyon ng wika ay isang proseso. Isang prosesong tuloy-tuloy dahil sa anumang wika ay sumasalamin ng standardizasyon. Ito rin ay nakatuon sa uniformidad ng sistema sa paggamit ng wikang Filipino bilang wikang pambansa na ginagamit sa pagsusulat. Narito ang kahalagahan ng standardizasyon. Maiiwasan ang kahulugan at kalituhan sa paggamit ng mga salita o katawagan sa iba't ibang larang. Sa pamamagitan ng standardizasyon, ang Filipino ay higit na uunlad at maitataas ang antas bilang wika. 2 aspekto ng standardizasyon. Ortografiya ng Filipino. Ito ay tumutukoy sa standardizasyon ng mga grafema o pagsulat ng mga simbolo at mga tuntunin sa paggamit ng mga simbolong ito kapag sumusulat sa wikang pambansa. Pangalawa, talasalitaang Filipino. Dapat isalang-alang ang uniformidad sa mga kahulugan ng salita na pagbabatayan at sa patakarang pagsasaligan sa standardizasyon. Mga kasaysayan ng wikang Filipino. Saligan ng batas ng Biak na Bato ng 1896, Philippine Commission, Batas 74 ng 1901, paggamit ng vernacular ng wika sa pagtuturo ng 1931, Saligang Batas Artikulo 14, Section 3 ng 1935, Batas Commonwealth 184 ng 1936, Kautosang Tagapagpaganap bilang 134 ng 1937, Batas Commonwealth bilang 517 ng 1940, Proklamasyon bilang 12 ng 1954, Kautosang Pangkagawaran bilang 7 ng 1959, Artikulo 15, Section 3 ng 1973, Kautosang Pangkagawaran bilang 25 ng 1974, Kautosang Pangkagawaran bilang 203 ng 1978, at Saligang Batas Artikulo 14, Section 6 ng 1987. Isipin, sa kasalukuyan, batid nating lahat na ang wikang pambansa ay umuusad pa lamang patungo sa pagiging ganap na intelektualisado at standardisado. Umaaga pay tayo sa parang itaguyod ito sa pagpapayabong ng ating edukasyon at gamitin sa iba pang larang.